Ako po, bago po muna ako magsalita, magpapakilala po ako. Ako po, taga Silay City. Isa rin akong Bible Baptist missionary. Matagal na po ako hindi nagsisimba sa simbahan namin eh. Kasi magulong buhay ko. Lalo na yung anak ko, isang iglesia. Hindi po kami magkasundo, brother. Iba kasi ang sa isip niya eh. Tingin niya sa sarili niya, parang luwas na yung kaluluwa niya. Tapos yung parang hindi yan ako ginagalang ng kanyang magulang. Parang ganun. Tapos yung sa simbahan naman namin, kaya hindi na po ako pumapasok sa simbahan namin kasi meron akong hindi nagustuhan doon. Mahirap po pakisamahan yung ibang kong mga kasama. Kaya nung pumunta ako dito, sumama ako dito sa dating daan, doon ko lang po nalaman ang katotohanan na yung paksa sa Bible po. Ang ako lang mo may tatanong, sana maging ano din ako dito sa inyo, maging isa din nyo akong kapatid. Meron po ako sana itatanong sa inyo, Brother Ili, tungkol sa, anong tawag ba nito? Yung rapture daw. Totoo ba yung rapture? Yung pong sinasabi nilang rapture, yun po yung pag-agaw ng mga taong maliligtas. Kukunin ng Panginoong Hesus. Totoo po yun, pero yung rapture, yung salitang rapture, wala po sa Biblia yun na yung pag-agaw ni Kristo, tinawag na rapture. Hindi po. Ang tawag po ni San Pablo yan, pakinggan nyo sa unang Tesalonica 4:16. Lagay mo nga sa hiligay, no? Kay ang Ginoo gid magapanaog gikan sa langit, nga may singgit sang pagmando, sa tingog sang puno nga manugtunda, kag sa budyong sang Dios. Kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. Niyan, kita nga mga buhi nga nabilin, agawon sing tingob upod sa ila paibabaw sa mga panganod, sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Kag niyan, mangin kaupod kita sing dalayon sa Ginoo. Ayun. Aagawin po yung mga maliligtas, yung namatay na mabubuting tao, bubuhayin maguli sa pagbanhaw. Tapos, yung mga buhay naman, magsasama-sama sila, aagawin sila. Yun po ang sinasabi nilang rapture. Meron po talaga yun. Sige po, thank you. Salamat po. Tuloy, magpa-doktrina kayo, kapatid. Opo. Makinig po kayo sa doktrina. Sabi nyo, gusto nyo umanin. Welcome po kayo. Kahit yung taong pinakamahirap, welcome po sa aming samahan. Hindi po kami namimili ng tao. Mahirap kasi mapalayo sa Diyos eh. Talaga po totoo yun. Kailangan meron tayong Diyos sa buhay sa gitna ng kahirapan. Dito naman po sa amin, kung halimbawa wala kayong pang-abulo, hindi naman kayo mapapahiya. Kasi yung abulo yan po namin, hindi naman lumalapit yung kahon sa tao. Sa amin, ang kahon nasa harap. Yung mga tao lalapit sa kahon. Yung walang panglagay, hindi naman mapapahiya. Hindi ka naman lalapit eh, di ba? Diyan ka lang sa upuan. At ang mga nagbibigay, mga members lang, hindi kasamang bisita. Hindi yung kami tumatanggap ng tulong sa hindi namin kapatid sa pananampalataya. Kaya dito, hindi po kayo mapapahiya. Dumalo kayo, kapatid, makinig kayong doktrina. Thank you po. Sige po. Dumalo po kayo sa doktrina para maunawaan nyo po yung aming aral na itinuturo.